Claire Castro binatikos ang mga tupad workers dahil sa picture na nagwawalis sa Bayalis. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Pinuna ng Malacanang ang ilang benepisyaryo ng Government Emergency Employment Program na umano'y nagpapakuha lamang ng larawan o video habang kunwaring naglilinis ng mga daluyan ng tubig. Sa halip na aktual na isagawa ang kanilang ipinapasang trabaho, inihayag ito ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y peking cleanup photos at videos na kinasasangkutan ng ilang benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Ayon kay Castro, nakapanghihinayang ang ganitong gawain dahil ang mga benepisyaryo ay binibigyan ng pansamantalang trabaho upang makatulong sa mga pangangailangan ng komunidad. Kabilang ang paglilinis ng basura, clearing operations at pag-aalis ng bara sa mga kanal. May mga pagkakataon din umanong ang basura mismo ang inilalagay o iniipon sa isang lugar upang magmukhang may isinasagawang cleanup operation. Binigyang diin ni Castro na hindi lamang para sa pagkuha ng litrato o paggawa ng content ang TUPAD, kundi isang programang naglalayong magbigay ng pansamantalang pagkakakitaan habang tinutugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Yung mga hinahire para sa TUPAD, sila ay in-engage para maglinis. Pero nakita po natin na ito'y nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan. Pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. So, wag natin gayahin kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news. Wag nyo na pong tularan. Magkaisa po tayo para sa ating bansa. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. natugunan ang lumalalang problema sa basura, lalo na matapos ang pagbaha sa Metro Manila na pinalala ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa ilalim ng TUPAD, nagbibigay ang Department of Labor and Employment ng emergency employment sa mga disadvantaged, displaced, underemployed at seasonal workers. Karaniwang kasama sa mga community-based project ang debris clearing, paglilinis ng mga pampublikong pasilidad, declogging ng mga kanal, waste segregation, at iba pang gawain pang komunidad.